Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong akong subscriber na nagtanong. So first time niya dito sa Hong Kong and yung amo niya is napaka-perfectionist. So lahat ng ginagawa niya para sa amo niya is mali. So ano nga ba yung gagawin kapag ganon yung amo mo? So halos karamihan dito sa mga amo sa Hong Kong is mga ganyan. Napaka-arte nila. Halos lahat ng bagay kailangan i-disinfect, ganyan. Napaka-arte. Paglalabas, maghugas. Pag uwi, maghugas ng kamay agad. Tapos sa amin dito, kapag galing ka sa labas, hindi ka pwedeng umupo kahit saan. Kapag dumating ka, kasi para sa kanila yung damit mo na galing sa labas is madumi yun. So hanggat hindi ka nakakaligo, bawal kang umupo. So ganyan ako, minsan naka-squat ako sa may sahig na hindi lumapat yung damit ko para lang makaupo ako kasi nakakapagod yun. So ano nga ba yung gagawin kapag halos lahat is mali? Ang gagawin mo, sundin mo lang yung mga inuutos niya, tandaan mo hanggat maaari para next time is hindi ka na masita. Pero kapag next time na ginawa mo naman yung tama tapos may say pa din, hayaan mo na lang. Wag mong, ako kasi guys, nung bago ako, lahat ng mga comment ng amo ko or mali ko, dinidibdib ko yan, buong araw yan nasa utak ko na nagre-regret ako. Tanga-tanga mo talaga, bakit hindi mo ginawa ng tama? So, paulit-ulit yan sa utak ko. Halimbawa, nakasira ako ng gamit. Sana kung hindi ko ginawa yung gantong bagay, edi sana hindi nangyari yun. Katulad nung bedsheet na nalagyan ko ng Clorox. Tanga kasi ako, totoo naman. Pero nalusutan ko yun. Buti na lang ako, kamo guys, nakakapag-isip ako ng mga lusot ba. Katulad nitong may cut yung kamay ko dahil sa lamig, may sugat. So ngayon, nung nag-aayos ako ng bedsheet, dumugo pala, hindi ko napansin. So yung bedsheet nila sa kama is naduguan. So hindi ko alam anong gagawin. Ang ginawa ko, kumuha ako ng bleach, nilagyan ko ng bleach. Ang puta, yung dilaw naging puti. So ngayon, hindi ko na alam anong gagawin ko. So, ang ginawa ko, binasa ko ng tubig, tapos ginanon. Wala na talagang nagawa. Pumuti na talaga. So, pagdating ng amo ko, inunahan ko na, ma'am, yung bedsheet, nung paglaba ko dati is, nilagyan ko siya ng bleach kasi nga, nakita ko may dugo. Kunwari, dugo niya, pero dugo ko yon ng kamay ko. Kasi minsan, burara yung amo ko, yung regla niya malakas. Tumatagos minsan sa mga yung dugo. So sabi ko ganon. So sabi niya, di ano yan, amoy bleach yan, amoy Clorox yan. Sabi ko hindi. Kasi pag sinabi ko ngayon kung nilagay ng bleach, magrereklamo yan, hindi yan papayag. Ang sinabi ko, nung bago ako naglaba, tsaka ako naglagay ng bleach, ganito yung nangyari, ganyan. So hindi siya naka-comment. So pero nalusutan ko, thanks God. Marami akong mga ginagawa dito na nalulusutan ko, nagagawan ko ng paraan. So nung una, iniisip ko yung mga nangyari, ganyan, nagre-regret ako, ganyan, na buong araw akong malungkot, ganyan. Pero nung mga 4 months ako, ay wala na sa akin. Sa una lang pala yan na mag-worry ka, yung puno ng yung utak mo kung hindi mo ginawa yung ganyang bagay, edi sana walang nangyaring ganyan. Pero nung huli, wala na sa isip-isip ko. Kahit naman sa utak ko, tumatakbo yan dyan na puro regret. Wala din naman akong magagawa kasi nagawa ko na kahit anong sisi ko sa sarili ko. Wala na, nandyan na, nagawa ko na. Ang gawin ko na lang, hanap ako ng paraan. So, ganun yung ginagawa ko. Buti na lang nalulusutan ko yung mga bagay na mga And yung amo ko, understanding din. Medyo believe din siya sa pagiging mautak ko minsan. Kasi nga, naalala ko nung nakaraan, umalis sila buong, nandun sila sa labas. So, hindi siya uuwi buong araw. Ngayon, hindi na to gumagana tong kamay ko sa fingerprint hanggang ngayon kasi nga, puno siya ng sugat. So, hindi na nababasa sa anuhan namin ng pinto. So ngayon lumabas ako kasi nga nafo-frustrate ako bakit hindi gumagana yung fingerprint ko, bakit? So lumabas ako, tas nila ko, wala rin akong dalang cellphone, wala lahat. Ang nangyari, nag-lock ngayon yung pinto, hindi na ako makapasok. Inabot ako ng 1 oras sa labas, hindi ako makapasok. Ang ginawa ko, bumaba ako sa grabe na yung kaba ko kasi tanga-tanga ko talaga. Hindi ko pa dinala yung cellphone ko, walang mangyari. So ang ginawa ko, bumaba ako sa security office ng building. Tapos sabi ko, pwede bang makuha yung number ng amo ko?
ano din kamo, alam mo yon, yung utak ko gumagana din kasi sa Pinas, yung company namin, may number yan doon sa office ng mall. So sabi ko, dito meron din yung number, imposibleng wala. Kaya pumunta ako doon kahit hindi ko naman alam kung may number talaga o wala. Sabi ko, pwede mong makuha yung number ng amo ko kasi naglock yung pinto namin, hindi na mabasa yung fingerprint ko, hindi na ako makakapasok. Tapos ang tinawagan nung una, yung ibang tao, tapos hindi sumasagot. Tapos parang sabi ko, hindi to yung number ng amo ko, mali yung binigay nila. So ngayon, inano uli. Ayun, natawagan yung amo kong lalaki. Buti ka mo nung time na yun, nasa office yung amo ko. Hawak niya yung cellphone niya, tapos biglang sabi niya, don't worry, kasi sabi ko, sorry sir, sabi ko ganun, sinarado ko yung pinto, tapos nasa labas ako ngayon, hindi na ako makapasok, sabi ko ganun, sabi ko, hindi na gumagana yung fingerprint ko, sabi niya, sige tawagan ko si madam, ayun tumawag yung amo kong babae, tapos siya yung nakipag-coordinate ngayon sa sa security ng building, tapos mali pa yung una niyang binigay na number, tapos di yung security ng building, umakyat na talaga dito sa floor namin, tsaka siya na yung nag-type kasi sabi ko, natatakot ako. Tapos ayun, nakapasok na ako. Tapos pag kagabi, pinalitan na ng amo ko ng bagong PIN code kasi nga nalaman na ng building sa baba yung PIN code namin, so binago niya. Simula noon hanggang ngayon, yung PIN code, hindi na ako gumagamit ng fingerprint, PIN code na lang ako. So, yung mga ganyang bagay guys, kung perfectionist, kailangan yung utak mo gumagana din. Kailangan tandaan mo lahat. Hindi pwedeng, ay sorry ma'am, nagkamali ako. Hindi pwedeng ganun. Bawal yan dito. Kaya nga sabi ko sa sa kapatid ko, hanggat maaari, wag mong anuhin na magkamali para walang problema. Hanggat maaari, para kung magkamali ka man sa sunod, hindi ka niya mapapagalitan kasi minsan ka lang magkamali. Ganyan ako dito sa amo ko. Hanggat maaari, ayokong makaaberya, ganyan. Hanggat maaari, dapat smooth lahat para kung nagkamali man ako or nakabasag man ako, sasabihin niya, okay lang yan. Hindi naman yan parating nangyayari. Kasi kapag nakabasag ako ngayon, sunod na makabasag ako, 6 months na. Naisip ko or nagbilang ako nung nakaraan, nakabasag ako ngayon ng pitchel, nakabasag uli ako sa susunod 11 months na. So, tinatandaan ko. Pagkatapos ng 11 months, nakabasag ako. Sunod ako na nakabasag 6 months na. So, tinatandaan ko yung mga basag ko para kahit papano, hindi sabihin ng amo ko sa akin na, bakit panay-panay yung basag mo dyan? Maubos to. Hindi siya magagalit kasi hindi ko parating ginagawa. So, kapag perfectionist, pasok sa kabila, labas sa kabila, kung para sa kanila mali lahat. So, kung sa luto naman yan, try mong i-adjust yung pagkain nila. Sabi ko nga, kailangan hindi maalat yung ibibigay mo kung ano doon. Ayan, sa paglilinis naman, hanggat maaari, give your best. Ayan, pag alam niyo yung kung saan banda yung mga lugar na parati niyang pinupuntahan, yun yung puntiryahin mo na yun yung dapat malinis. Ganyan ako. Priority ko talaga dito yung toilet nila. Ayan, malinis yan. Minsan nakikita niya ako, sinasabon ko pa yung glass. Hindi niya yan inutos sa akin, pero dahil nagmamagaling ako, nakita niya akong ginagawa yun. So parang plus points yun sa kanya. And nung nakita niya yung the way ako maglinis ng higaan nila, tanggal lahat, baklas lahat para malinis, plus points yun sa kanila. Kaya yung amo ko wala ng problema. Hindi na siya nag-iinarte, wala nang dati, puro, ay ganto, linisin mo yung ganto, madumi yung ganyan, baka nakita ko merong ipis kagabi, wala nang ipis-ipis ngayon, wala na, makakakita siya ng ipis pag sa labas ng balcony doon na, hindi ko nakasalanan yun, hindi ko nasakop yun of area of responsibility. Mayroon kasing butas doon na pwedeng lumabas-pasok yung ipis, hindi ko nakasalanan kung maipis doon. Doon kami parating nakakakita, pero dahil may screen naman yung bahay namin, katulad nito may mga screen yan, hindi nakakapasok yung ipis. So, ayun lang, try your best lang, tapos kapag pinagsabihan ka, kalma lang, o sige, sundin ko lang yan, wala tayong problema, ganyan lang. Hanggang sa una lang naman yan sila perfectionist, pagka nakuha mo na yung loob nila, ganyan-ganyan, tiwala na sila sa'yo, wala na silang pakialam. Ganyan yung amo ko dati sa akin. Bago yan umalis, sabihin, ganto linisin mo yung ganto linisin mo yung wala na. Ngayon, bye Jen, gano'n na lang siya. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Ganyan. Dati, pag umaalis yan magbabakasyon, sabihin sa akin, ganto yung gawin mo sa bahay, linisin mo yung ganto, ganyan, ganyan. Ngayon wala na Jen. Ikaw na bahala dyan sa bahay. Pag uwi nila,
sabi ng amo ko, perfect, ang linis ng bahay, sobrang linis. Pero pagkatapos ng mga 1 linggo, magulo na naman tong bahay kasi nandito na naman kami. Alam kasi ng amo ko na ayoko nang makalat sa bahay. Hanggat maaari pinapagalitan ko yung bata pag nakikita ko. Sabi ko nga sa kanya, huwag mong kinakalat-kalat yan dyan, kay i-recycle ko yan, tapon ko yan sa basurahan. Sabi kong ganun. Kaya bago yan siya matulog, nililigpit niya na yung gamit niya. Kasi kinabukasan baka wala na nga kasi tinapon ko na. Takot na yan siya kasi nasampulan ko na yan siya eh. Hindi na yan siya umuulit. So, ewan ko lang kung sa sunod, ganun pa din siya. Pero ngayon malinis na yung bahay. Dati, gumugugol ako ng 1 oras para linisin yung ano niya, yung kwarto kung saan puno ng laruan. Pero ngayon, wala na. Nagwawalis na lang ako tsaka nagmamap. Wala ng mga laruan na nagkalat sa sahig. Hindi katulad dati na buo talaga, isang basket yan. Ibagsak niya yan lahat doon sa sahig. Pagkalat niya yan lahat, ganyan siya kung maglaro. Parang, putang ina, 1 oras kong niligpit yan lahat, tas ibagsak mo lang ng isang segundo. Parang ganun sa utak ko. Pero ngayon, okay na siya guys. Awa ng Diyos. Matatapos na din ako. Ilang ano na lang. Ano na bukas? February 1. So, it means 28 days plus 13 days. So, nasa mga 40 plus na lang ata. Thanks God! Ang galing-galing! Pero alam ko, pag uwi ko ng Pinas, pulubi ako, mahirap ako. Pero at least kasama ko yung pamilya ko. Tsaka, mangingi na lang ako ng budget sa sa boyfriend ko kada buwan. Hindi man ganun kalaki, hindi naman kami doon, hindi naman kami magastos. Tsaka, pagpatuloy ko pa din yung pagbablog ko. Tapos, yung Facebook ko, anuhin ko na. Kasi yung kita ko sa Facebook, nasa 25 USD pa lang. So, hindi ko yun mawi-withdraw kasi yung gamit ko, ATM, pang doon. Pag PayPal kasi yun, 25 pwede na ma-withdraw. Pero sa akin, bank account. Kaya, $100 muna bago ko ma-withdraw yun. So, yung grocery namin, focus ako doon. Mag-aano ako ng GCash, cash in, cash out, tas load. Tapos try kong magbenta ng mga ihaw-ihaw. Kasi sa probinsya namin, hindi sila marunong magbenta ng dugo ng baboy. Wala pa sila noon. Sa Manila pa lang meron noon. Sa amin wala. So kapag nag-try ako noon, tas mura kasi yan, feeling ko, yun, swerte ako guys pagdating sa negosyo. Kaso nga lang nakakapagod. And yung bundok namin or yung bukid namin, napabayaan na siya. So, taniman ko yun ng mga alam niyo, naawa ako sa mundo kasi nga halos puro kalbo na ganyan. So try kong magtanim doon ng mga kahoy and then nyog ganyan. Tapos meron naman kaming parang bukid siya pero pwede mong lagyan ng mais ganyan. So paanuhan ko na lang siguro sa tao para linisin yon, tsaka magga-garden ako. So ang dami kong plano and ayun, good luck. Gusto ko ding matry ba na makasama ko muna yung mama ko bago ako umalis papuntang Amerika. Kasi on process pa nga, siguro mga katapusan ng taon bago siguro ako makaalis by faith. And ayun, yun lang. na napalayo na yung natin. So, thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye. Basta laban lang tayo sa buhay. Alam niyo yan, isipin niyo lang parate yung trabaho lang natin yung binabayaran nila, yung mental health natin, emotional natin, hindi nila hawak yan. Tayo yung may control niyan, kaya panatilihin yung healthy yan. So, God bless and thank you so much. Bye-bye.